Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bueno mga kaibigan, sa Pasig po, suwerte ang mga mamamayan sapagkat meron silang, ito kasasabi lang natin di ba? Ilang gabi, nakakaraan, kagabi, nabanggit din natin na itong mayor dito sa Pasig may ginagawa, kahit na pandemya, hindi sila takot na sagupain yung pandemya. Para ano pa nga naman, naging leader ka, di ba? Kaya ngayon ngayong Kapaskuhan, may sorpresa raw. Itong ipinamahagi, itong si Pasig City Mayor Vico Soto, mga kaibigan, magpapatuloy ang kanilang Holiday Food Aid Program, Pamaskong Handog. Ito po ay sa kabila ng pagsubok na ating pinagdaraanan ito pong COVID-19 pandemic. Sabi ni Soto, mga kaibigan, medyo malungkot dahil bawal muna ang mga party. Nandyan pa rin ang banta ng COVID. Pero gagawin natin ang lahat para maging masaya pa rin sa Pasig ngayong Kapaskuhan. Ito hindi mga pailaw-ilaw lang katulad sa ibang lugar. Bubusugin ka sa ilaw. Ani natin yung ilaw, makakain ba ng tao yung ilaw? Tuloy po ang pagbabahay-bahay ng pamaskong handog, sabi ni Vico Soto. Mabuhay ka, Mayor Vico Soto, sa iyong mga ginagawa para sa iyong mga constituent. Sapagkat ikaw lang ang nakikita namin ganito, na laging merong tugon, bawat problema may sagot. Ito hindi announcement, hindi ito pahayag lamang, kung hindi ito'y ginawa na, nagsisimula na, mga kaibigan. Ito ang taong ito, pag nagsalita, ginagawa na hindi yung katulad ng iba. Plano pa lang nilang gawin, ipagyayabang na, yung pala hindi naman matutuloy. Yun ang problema mga kaibigan kaya ngayon, ito pinamamalita lang natin para naman yung iba mapahiya, hindi ba? Ito'y nagkakahalaga na 203,724,000 pesos ang inilaan para po sa Christmas package sa mga Pasigenyo. Kaya mga residente ro na sorpresa pagkatapos na sila'y makakuha ng Christmas package mula sa city government. Alam nyo ngayon, itong mga ginagawang ganito, kailangan talaga nababalita sapagkat ito'y nagpapalakas sa loob ng mga kababayan natin. Lalo na ngayon, alam ba ninyo epekto? Sa Japan napakarami daw kaso ng pagpapakamatay. Ito'y dahil sa pandemya. Maswerte tayong mga Pilipino kasi po medyo malakas ang ating transformer di ba? Matibay ang transformer natin. Pero ganun pa man, may mga depression na inaabot ang ating mga kababayan. Kaya yung sinasabi nitong si Butike, mga kaibigan, si Tuko, Panelo, na wag daw ipamamalita ni Vice President Leni Robredo yung ginagawa niyang pagtulong sa mga mahihirap. Paano hindi mo pamamalita yan? Paano malalaman ng tao na meron tumutulong na opisyal ng gobyerno katulad niyan? Si Vico Soto, at si
Vice President Leni Robredo, mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. At speaking itong mga kuwan na ito, mga pagtulong-tulong na ito, di ba minasama yung kay Vice President Leni Robredo? Ngayon naman, itong damuhong si Roque, mga kaibigan, na siya po ang pinagpiestahan ng mga nasa social media, yung mga gumagamit ng social media, matapos kumalat yung larawan na kuha doon sa Cebu. Sa isang okasyon doon, na kanyang dinaluhan at nalabag yung community quarantine protocols, mga kaibigan. Ang sabi niya ngayon, bakit daw siya lang? Kanya naman daw pinaalalahanan yung crowd. Pinaalalahanan mo nandoon. Hindi mo naman pinauwi Di ba? Sana pinauwi mo. Ay, pauwi niyo muna yan. Hindi naman Mga kaibigan, ano sabi niya? Sabi niya wag lang kayo magtatanggal ng face mask. Okay na yan. Kasi open air naman tayo Yun ang laging justification Lagi silang merong katwiran pag sila ang lumalabag sa batas. At hindi lamang yan. Mga kaibigan, alam ba ninyo, nasaktan daw siya, humingi siya ng patas na pagtrato raw sa media. Mapatas daw na pagtrato sa media. At ang sabi niya, mga kaibigan, ang nakakasakit daw ng kanyang kalooban, ako ang sinasaksak nila, why is it always me? Bakit ako lagi being attacked by ABS-CBN or Inquirer? Mga kaibigan, nakita na ninyo? How come? Bakit daw when it was BP Leni shaking hands, wasn't that a violation? My request to media is to be fair. Yan po, mga kaibigan. Bakit daw si Vice President Leni Robredo nakikipagkamay? Pinakita niya pa yung litrato habang nagbi-briefing sila sa Malacanang, mga kaibigan. Pinakikita niya, ewan ko kung saan kuha yun, kumakamay si Vice President Leni Robredo. Mabuti naman pinakita niya yun. Akala niya kasi makakasama na naman yun kay BP Leni Robredo. Hindi niya alam na makakabuti yun kay Vice President Leni Robredo sapagkat siya na mismo ang nagpropaganda nun. Diba? Na si Vice President Leni Robredo, kahit may panganib, banta ng COVID, hindi siya natakot na puntahan ang ating mga kababayan kung kailanman kuha yan. Sinasabi nila, yan daw ay kuha dun sa pagtungo ni Vice President Leni Robredo sa kung saan-saan na naapektuhan ng kalamidad, mga kababayan natin. Mabuti naman sila na nagpakita. Diba? Kala ko ba ayaw nyo ipakita? Diba sabi ni Tuko Panelo? Kita ninyo mga inconsistency. Pagka masasabit sila, pag sila ang ika nga po gumawa ng katarantaduhan, naghahanap ng damay Pakinggan ninyo si Roque, walang pinagkaiba ito sa mandurukot sa Quiapo. Diba? Bibigay natin halimbawa, yung mandurukot sa Quiapo, Pwede ba yung sasabihin ng mandurukot sa Quiapo na hinuli ng pulis, bakit ako lang? Ang uhulihin nyo? Parang ganun ang
Sinasabi niya, hindi ba? Oh, why it is always me being attacked by Inquirer or ABS-CBN? How come when it was BP Lenny shaking hands? Wasn't that a violation? Eh kung di ba naman gagot kalahati ito, mga kaibigan, eh si Roque, siya yung spokesman ng IATF, di ba? Siya nag-a-announce, mga kaibigan, ng mga ipinatutupad na batas. Pag sabit sila, babaguhin niya. Sabi ko sa inyo, hunta ito Wala nang presidente rito Hunta. Kasi sila nagpapasya pag sabit, iba na naman. Pwede mo ba sabihin kung nahuli ka ng pulis, mandurukot ka, dinuli ka, dinala ka sa presinto. Tatanong mo ba sa pulis, bakit ako lang meron pang ibang mandurukot dyan ba't di nyo rin hinuli? Di ba? Parang ganun gago. Di ba? Mga kaibigan, parang bata, nagtuturo, naghahanap ng idadamay. Yung kahihiyan niya, yung kawalangyaan nilang ginawa, gusto nila, ibintang nila sa ibang tao. Hindi ba walang hiya? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ikaw yung binabanatan di ba? Ba't ka magbabanggit ng ibang tao? At saka, yun, nagpapakita, yung pinakita niyang litrato, katunayan lamang yon na si Vice President Leni Robredo, kababaeng tao, hindi natatakot, na lumapit sa ating mga kababayan. Yung presidente, nakakulong dun sa kung saan-saan Hindi mo alam kung saan ginagawa yung presko nito Sa Davao, hindi na yata nagpupunta na Malacanang yan Di ba? Ilan-ilan lang ang tao. Kaysa gusto raw mag-swimming sa baha, inawat lang ng kanyang mga security. Naniniwala. Sino maniniwala sa inyo ron? Takot nga yan, di ba? Na makihalubilo sa tao. Harap sa tao ang lalayo. Si Vice President Leni Robredo. Ito yung mga panahon na kailangan ng tao ng leader. Kaya nga siya, kaya nga nagtatanong yung mga tao sa social media Lalo na nung bumagyo, mga kaibigan, at binaha ang mga tao, nasaan ang Pangulo? Di ba? Wala ka tapos sasabihin mo kay Vice President Leni Robredo na wala siya sa doon sa loop o line ng mga dapat masunod sa gobyerno, yung chain of command sa gobyerno. Ikaw nga yung Pangulo, lahat ng resources sa'yo. Ang hinahanap sa'yo ng tao, abay magpakita ka. Di ba? Paanong hindi madidismaya ang publiko sa inyo? Nakakulong ka lagi sa kulambo. Kung saan ka nag-re-recording. Tapos lalabas ninyo, nakatape na. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ang sabi ho ni Roque, I look forward to the day when officials in this administration can be accountable. Accept may sabi pala nito, yung tagapagsalita ni Vice President Robredo. Yan naman talaga, matagal na natin sinasabi yan, di ba, yung nasaan ang accountability ninyo? Nasaan ang pananagutan ninyo? Ito sabi nung opisina ni VP Robredo, I look forward to the day when officials in this administration can be accountable. Accept responsibility
and commit to doing better instead of bashing the BP every time the Filipino public call out shortcomings. Ang problema kasi dito, kasalanan nila, kasalanan ng iba eh. Kasalanan lagi ni BP Robredo. Tapos magyayabang, hindi ka niya kasali ron eh. Doon sa parang chain of command, di ko lang alam kung anong terminong ginamit. Ha? Ako, tsaka armed forces, yun. Nasaan kayo? Di ba? Nasaan kayo? Mga kaibigan, sa panahon ng sakuna, ng kalamidad, na ang tao'y naghahanap ng leader, upang hindi bumagsak ang mga tao, mga kaibigan. Ibig sabihin ng bumagsak mawalan ng pag-asa, di ba? Mga kaibigan. Talaga naman yun ang katuturan ng leader Isipin mo, Vice President lang ito kung tignan ninyo. Sabi pa nga ni Roque, iniinsulto pa spare tire daw. Talagang ganon. Yun talaga ang tawag sa Vice Presidente dito sa Pilipinas. Spare tire. Nag-aantay lang na matigok yung presidente para papalit yung Vice President. Mga kaibigan, talagang yun ang tawag nung araw pa. Kasi nga, ang mga Vice President dito, lalo na sa administrasyon ngayon, Social Insecurity Administration, mga kaibigan, kung ano ito hindi ka bibigyan ng trabaho. Katulad nung kay panahon ni Ramos. Di ba? Di ba binigyan niya ng pwesto si ERAP? Kaya lang nang hold up yung mga tao ni ERAP sa PACC. Ang ginawa, kidnap o ransom Mga kaibigan sila pala yun. Kunyari, nanguhuli ng sindikatong kidnap o ransom, sila pala yun. Yung PACC. Mga kaibigan. Pagkatapos, sino ba sumunod? Yung iba, hindi nagbibigay ng pagkakataon sa Vice President nila. Mga kaibigan. Talagang gano'n, spare tire. Kaya tinatawag, yung presidente spare tire. Ang masama pa, dito sa administrasyong ito, kasi yung Vice President, most likely yan ang susunod na presidente kung tatakbo. Di ba? Kung tatakbo. Mga kaibigan, yan ang pinaka malakas sana na papalit sa presidente kung tatakbong presidente. Ang problema, alam nila na wala silang maipapakita. Mga kaibigan, ayaw nilang magkaroon ng pagkukumparahan. Gusto nila kung ano yung nakikitang mali, yun lang ang makita. Pagkatapos, yung gumagawa ng tama, sasabihin nila, mali ginagawa niyan. Pero sila yung gumagawa ng mali. Para masira ka. Di ba? Para siraan ka. Mga kaibigan, yun ang trabaho nila. Kasalanan ba ni Vice President Robredo kung ikaw ang nagtalumpati ron damuho ka pagkatapos dadamay mo si BP Robredo? No, kinalaman niya sa ginawa mo. At in the first place, kayo ang nagpapatupad ng mga protocol. Hindi mo lang naman first time ginawa yan Talagang violator ka ng batas talaga Abusado ka, Roque. Masama kang nabibigyan ng kapangyarihan. Diba? Abusado ka sa kapangyarihan. Lapastangan ka sa batas na kayo mismo ang nagpapatupad. Kamakailan, di ba nakuha ng litrato yan na nagkakakanta pa rin sa sa isang baryata yun, sa Baguio,
mga kaibigan. Oh. Meron pang litrato na kumalat, ha? Pero binura rin eh. Ha? Si Roque nakikipag-usap sa dalawang tao. Tatlo sila, hindi sila nakasuot ng face mask. Yung pang-apat na tao, ha? Nakita nakasuot na face mask. Pero silang nag-uusap na tatlo, walang face mask. Ano tawag mo riyan? Di ba? Kasalanan ni BP Robredo. Hindi kayo nag-face mask. Bakit hindi kayo kasi niya binigyan ng face mask? Kasalanan niya yon. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Ina Valencia. Napaga yun eh. Ito, mga kaibigan, sa kabila na nagre-request itong si Roque na siya raw bigyan ng patas ng maging patas sa kanyang media. Ha? Yung gobyerno, malupit ang crackdown, ha? Sa mga quarantine violators. May napatay pa nga di ba? Yung dating military na pinatay ng mga pulis, binaril ng walang kalaban-laban, wala naman dalang baril, mga kaibigan, pinatay nila. O ano tawag mo ron, mga kaibigan, di ba? Pag kayo magpapatupad, kahit makamatay kayo ng tao, ang dami niyong palusot. Ibibintang niyo pa sa iba yung krimen niyo. Yan ang masama Mga kaibigan, ayaw tumanggap ng accountability, pero ayaw lumaya sa pwesto. Ang gobyerno, nasa gobyerno ka, accountable ka. May kaakibat na accountability o pananagutan sa taong bayan. Ayaw yung tanggapin yun Akala nyo pwesto, habang buhay yan. Sino may sabi sa yung mabubuhay ka ng 100 taon, damuho ka? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Iwanan natin yan, yung balita na yan. Marami kasing balita ngayon Ito, tinanin nyo itong mga hinduropot sa immigration, mga kaibigan. Gusto pang guluhin yung lituhin ang mga ang publiko, lalo na yung mga gustong mag-avail nitong samantalahin itong pagkakataong ito dahil akalain ninyo ito lang yata yung bansang nagbawal magpauwi sa mga dati nilang mamamayan na wala namang kaso. Pero yung mga kriminal na galing sa China nakakapasok dito Katakot-takot ang kidnapping dito, di ba? Kinikidnap nila yung kapwa nila para ipatubos. Pero to, kakatwa mga kaibigan Dito ka lang nakakita na dati mong mga mamamayan, ayaw mong papasukin sa bansa mo. Di ba gago? Mga kaibigan, asawa ni yata ito, ni Lady Gaga si Boy Gago. Ngayon, ang sabi nitong immigration, niliwanag daw nila na ang mga dayuhang asawa at mga anak dapat bumiyahe kasama ang kanilang Pilipino or former Filipino family. Ang dami kasing kaleche yan Ba't di na lang sabihin, balik na sa dati?
Di ba? Ba't may pag ganito pa? Ito, balita natin, ha? Kagabi, di ba sinasabi natin tiyak na pag-iisipan ng mga walang yang manduruga sa immigration, sa ibang agency ng gobyerno, Bureau of Customs, kung paano nila kokotongan itong mga papauwing balikbayan. Di ba ang tawag naman talaga dyan, balikbayan? Kaya yan iba na ang citizen o citizenship, ha? At gustong magbakasyon sa Pilipinas, pumasyal sa Pilipinas, dati naman walang mga restriction yan. Bakit kailangan niya? May kinalaman ba ito sa babasahin ko muna. Walang kinalaman sa sa protocol Ha? Isipin ninyo ito. Yun daw, yun naman ang sinabi, di ba? Sa Foreign Affairs. Yung mga dayuhang asawa ng Pilipino at yung kanilang anak, kailangan sa pagbiyahe nila kasama yung Pilipino o dating Filipino family or must be coming to the Philippines to visit them to be allowed to enter the country. Ginugulo pa mga kaibigan Ha? Iyan ang sabi nitong si Jaime Morente na nakapagtatakang hindi na isama ang pangalan sa pastillas de leche. Ha? Mga kaibigan. Pinaliwanag daw niya na ang Department of Foreign Affairs ang sabi na sa kanilang desisyong kamakailan na payagan ang pagpasok ng mga dayuhan who are families of Filipinos was to reunite them in the country. Sa makatwid daw, such intention is not served if the alien comes here. Akala mo kung sinong abogado itong hindoropot na commissioner na to. Mga kaibigan, kundi ba kurap yan Magkakaroon ba ng pastillas dyan? Niniwala ba kayo doon? Walang korupsyon na magtatagumpay, magtatagal. Sandali lang, halimbawa, kung walang nalalaman ng ang mga matataas na pinuno, sandali lang. Halimbawa, nahuli yung isa, tigil na yan. Hindi, dito sindikato Matagal Tapos sasabihin mo, walang kinalaman yung itaas. Di laking kagaguhan, di ba? Katulad sa pastillas. Ang intention daw is not served if the alien comes here when his wife or children are not in the country. Kung hindi raw kasama nung dayuhan, yung kanyang asawang Pilipino at mga anak, hindi siya papayagang makapasok. Liwanag naman, naintindihan naman namin, yung sinabi ng DFA, Di ba? Mga dating citizen at ang kanilang pamilya pwedeng umuwi. Noon daw nakaraang linggo, in-announce ng Interagency Task Force that sa ilalim ng Resolution 85, Filipino citizens, foreign spouses, yun daw, asawang dayuhan ng mga Pilipino citizen at mga anak ng Pilipino, regardless of age, may be allowed to enter the country. Yan ang in-announce ng Interagency Task Force. Ito na ng BI, ang sabi nila, sila'y magbibigay ng visa-free entry privileges to tourists under the Balikbayan program starting December 7. Ang sabi nila, yun daw, darating na mga dependents ng Pilipino, ng mga Pilipino, na dating Pilipino, or dating Pilipino, may be denied entry.
pwede raw hindi papasukin. If they are not traveling with Filipino or former Filipino family. Oh, mga kaibigan. Or if their Filipino family is not in the Philippines. Abay, kagaguhan ito. Ang sabi dito, kung ikaw halimbawa, dependent ka, anak ka, di ba? Ibig sabihin, anak ka ng Pilipino o dating Pilipino. Hindi ka papayagang makapasok kung ikaw ay kung wala kang kasamang Pilipino, hindi mo kasama or former Filipino family. Hindi mo kasama yung magulang mo kasi doon ka na pinanganak sa Amerika, sa ibang bansa. Or if their Filipino family is not in the Philippines. At di ba ang laking kagaguhan? Basta anak ng Pilipino, di papasukin mo, gago. Di ba? Oh. The intent, ang layunin daw, nitong pagluwag, para sa balikbayan, upang payagan yung pamilya na makapiling. Makapiling nila ang pamilya ngayong holiday season. At bukod pa sa mga exempted ng IATF, others who will be entering, yung iba raw na papasok under a tourist status will still not be allowed. Kung ano yung tinutukoy nilang others. Ito raw ang guidelines. Meron pang pagkakaintindi ko, kukuha pa sila ng visa mga kaibigan Ang guidelines, yung papasok na balikbayan dito, papunta rito, kailangan galing sa bansa na visa-free countries as listed under Executive Order 408. Kasama dyan ang Amerika di ba? At saka yung mga ASEAN countries. Di mo, ang dami nilang ginagawang yung patakaran para malito at mahirapan yung mga tao na makauwi. Ba't nyo pa pinayagan? Katakot-takot na restriction pala yan. Sa makatwid, hindi ganong mga kababayan natin ngayon ang magsisiuwi ng Pilipinas. Sa gulo nito, ito pa, balita natin, pinagkakapirahan na sa airport. Yung pong quarantine na yan. Sa airport pa lang, may lagayan na. Nabalitaan ko, 14 million lagayan Para hindi ka magtagal sa, sa quarantine mo. At payaga kasi, halimbawa, sinwab test ka, di ba? Pag sinwab test ka at pagkatapos mo yung swab test, lalabas ka ng airport para dumiretso sa hotel kung saan ka nagpabook, di ba? Para doon ka mananatili na ang tawag quarantine. I-isolate mo yung sarili mo muna. Iku-quarantine mo. Pero doon sa hotel, makakagala ka naman doon Di ba? O ngayon, aantayin mo hanggang hindi dumadating, ano yun, 2 weeks 2 weeks yung requirement ng quarantine. Pero, kung ikaw ay nagnegatibo na doon sa resulta ng testing sa'yo, kahit hindi mo na tapusin yung 14 days, yung 2 weeks na quarantine mo. Di ba? Nandyan na ngayon ang racket. Ibig sabihin siguro nung nabalita sa atin na maghahatag ka sa airport, may mga tao na dyan yung mga nagsuswab test di ba? Iba-iba yan. Ibig sabihin pag naglagay ka, bibili siya nila yung yung resulta, paglabas na resulta.
Kita ninyo ang katarantaduhan, mga kaibigan. Oh. They must also have a pre-book quarantine. Oh, dapat may booking ka ng quarantine facility and COVID-19 testing at a laboratory operating at the airport. Alam nyo, hayop talaga dito sa Pilipinas. Sa dilang hayop ang mga animal, na puro mukhang kwarta. Lahat dito, pinag-iisipan kung paano pagkakapirahan. Itong sinasabi nilang ito na may mga laboratoryong nag-ooperate sa airport. Siguro, hindi pa totally dumadating yung oras na para kang nagpaparehistro ng sasakyan sa LTO. At pagkatapos sa LTO, mga kaibigan, meron na rong mga insurance company, mga peke, mga fly-by-night na insurance company, doon ka kailangan kumuha ng insurance, bibili ka ng insurance, mga kaibigan, para doon sa sasakyan na irirehistro mo. Sisindikatuhin ito. Kaya nga nababalitaan na nga natin meron daw lagayan, 14,000 yung sinabi sa atin. Para mapadali ang matapos yung iyong 2 weeks quarantine. Hindi na kailangang tapusin mo yung 2 weeks. Sipin ninyo, magkano gagastusin ng mga kababayan natin? Di ba? Ba't di na lang kayo mag-provide ng quarantine? Ito bang Pilipinas matatawag pang hospitable country? Di ba tayo yung tinatagurian minsan na kwan? Dati, di ba? Dati yun. Hospitable daw ang mga Pilipino. Hindi. Ang nagpapasama sa Pilipino, yung mga nasa gobyerno. Pati leader ng Pilipinas, yan ang nagpapasama sa imahe ng bansang Pilipinas. Mga kaibigan, kung nakakahiya ang leader mo, abay, sino ang gagalang sa'yo? Sino re-respeto sa'yo? Diba? Kung yung leader mo, lahat kayo minumura. Ultimong vice president nyo, minumura. Sino gagalang sa atin dyan? Pagdating mo sa ibang bansa, Pilipino? Sige, lumayas ka sa harap ko. Abay, bakit mo ako binabastos? Pinalalayas mo ako sa harap. Bakit? Ano ba klaseng pagkatao mo? Kung yung vice president nyo nga, minumura ng presidente nyo magrereklamo ka pa. Baka sipain pa kita dyan. Di ba? Sabihin sa'yo doon. Sa ibang bansa. Yan ang sumisira ng natin, reputasyon nating mga Pilipino. Yang leader natin na nakaupo ngayon. Yan ang yan ang bumababoy. Sa ating mga Pilipino para hindi na tayo igalang. Tignan mo yung tarantadong ambassador do sa Brazil na kasabwat ni Eli Cuyucot Soriano. Si Ambassador Marichupa ang pangalan nito. Marichupa naman ang pangalan nito. Mauro, tignan mo yung walang yung binabo yung ating mga Pilipino ron sa ibang bansa. Napabalita yan, buong mundo. Sipin mo ang mga kababayan natin, karaniwang nababalita, mga OFW, minamaltrato sa ibang bansa. Pagkatapos siya itong ambassador na dapat takbuhan ng mga Pilipino nating kababayan doon para magpa-saklolo, para tumulong sa kanila at mangalaga sa kanilang kapakanan. Siya gumawa nung ginagawa ng mga dayuhan mga kaibigan paano igagalang pa ba tayo? Tapos hanggang ngayon, wala nang balita kung ano na nangyari doon sa
ipinagyayabang na desisyon, na investigasyon nito si Teddy Boy Finger Locsin. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito yun daw mga dependents o anak, di ba? Including minors, mga minor de edad, of Filipino citizens going to the Philippines may still enter the country even if they are traveling with them but are joining them in the Philippines. Pwede raw sumama sa pag-uwi dito yung mga dependents ng Filipino citizens. But are joining them in the Philippines. However, they must first secure an entry visa. Isipin mo, from the Philippine Post abroad, kailangan daw kumuha ng visa. Wala namang sinabing ganun yung DFA mga kaibigan Tingnan mo, yan ang hirap dito sa mga hayop na nasa gobyerno ngayon. Hindi mo alam kung bobo o nagbobobobobohan, mga kaibigan. Hindi mo alam, ginugulo yung mga patakaran. The balikbayan privilege is specifically for spouse and children of a Filipino or a former Filipino only who is traveling with him. If they are not traveling with the Filipino or Filipino spouse and are just joining him in the Philippines, kung susunod lang dito, hindi kasabay na darating, then they may be allowed to enter if they secure an entry visa. Anong katarantaduhan yan? Ba't kailangan mo pakunin ng visa? Di pasundo mo na lang, loko-loko. But with the limited stay in the country, limitado pa pamamalagi sa bansa. Ang gulo mga kaibigan Hayop ano gusto mo? Kumuha ng extension. Magbayad. O kaya kikilan ng mga animal dyan sa Bureau of Immigration. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito pa, foreign parents of Filipinos who are minors may also enter the country but must also persecute. Ang gulo. Kailangan daw kumuha ng visa. The balikbayan privilege may not be extended to other members of the family. Ay nako, mga kaibigan, sira na mga ulo nito. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito namang si Senator Risa Ontiveros, nananawagan. Kumbaga sa malayo ang putok sa kanyon Sa Bureau of Immigration na suspindihin ang visa upon arrival scheme for Chinese nationals. Citing reports from the National Police, dahil daw ito sa report ng National Police na yung BUA scheme o visa upon arrival scheme, nagparami ng mga kidnapping na kinasasangkutan ng mga inchik sa kasino at mga tauhan ng pogo. Bakit mo sa immigration pa sususpend yan?
Malayo ang sinasabi ni Risa Ontiveros Dapat yung si Justice Secretary Menardo Guevara ang tawagan mo ng pansin. Ako nga ilang beses ko nang sinasabi yan dito, di ba? Ibasura na. Pawalang bisa na. Yang visa upon arrival ng Department of Justice. Bakit? Sapagkat yung visa upon arrival, hindi gawa yan ng immigration. Ang naglabas ng order na yan ay ang Secretary of Justice. At ang immigration ay under lang ng Department of Justice. At ito ay inilabas noong panahon na ang nakaupo sa Department of Justice si Vitaliano Aguirre na nasibak. Mga kaibigan. So, ang order ng dating Justice Secretary pwedeng pawalang bisa ng kung sino yung nakaupong Justice Secretary din. Hindi ang immigration. Nakakatawa na to si Risa Ontiveros di ba meron pa tayong binabanggit na dapat niyang paimbestigahan ngayon? Baliwala na yan, yung visa upon arrival. Mga kaibigan, baliwala na yan Bakit to? Sapagkat ngayon, dahil nabuko yung pastillas, di ba? So, ang palusutan ngayon ng mga inchik dito sa Pilipinas, sa pamamagitan na ng mga congressman at saka ng DFA. Yung congressman, magre-request sa DFA. Yan ang paimbestigahan mo. Tignan natin kung kaya mo. Kasi mga mambabatas din ito sa Kamara. Sila gumagawa nito. Magre-request sila ng mga pangalan, padadala nila i-endorse nila sa DFA, kay Boy Finger, mga kaibigan, ang pangalan ng mga inchik nakasulat. Siyempre, galing sa sindikato yon ng Pogo. Pinadaan sa congressman. Ito naman congressman, gagawa ng endorsement letter ito o referral letter. Na kung saan nakasulat na ang buong pangalan ng mga inchik na papapasukin. Pagkatapos yung DFA naman ay ipadadala yan sa embassy ng Pilipinas sa China. O kaya pag nagpunta yung mga nakalistang pangalan doon, nagpunta sa embassy, tatatakan, visa yun. Para makapasok sila rito. Wala na yung mga pinagsasasabi ni Risa, nagtataka nga tayo. Bakit immigration? DOJ yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yung kay Senadora Risa Ontiveros na malayo sa putok ng kanyon, mga kaibigan, na sa immigration niya hinihiling na mabasura o suspindihin na lang. Ba't sususpindihin? Tanggalin na. Yun daw visa upon arrival para sa mga inchik. Abay, tanggalin na yan. Hindi natin kailangan yan. Ibalik sa dati. Yung mga Pilipino kung ano-ano pinagagagawa Pero bakit walang boses na nagsasalita para sa mga kababayan nating Pilipino na ngayon mga citizen na ng ibang bansa, di ba? Ba't walang nagbibigay ng reaksyon dito para mapahiya itong mga ito? Itong mga pinagsasasabing ito ng mga taga-immigration, wala mga kaibigan Ang pinagkakaabalahan nila kung ano yung gusto
ng administrasyon. Sila pumipili ng agenda. Pero kahit na importante, nakapagtataka nga, walang bansang ganyan eh. Nagbabawal papasukin yung kababayan nila. Walang ganyan na bansa, mga kaibigan. Ito, balita, itong si Chief Justice Diosdado Peralta, magbibitiw na para sa kanyang early retirement sa darating na Marso 27, 2021. Bago dumating yung mandatory retirement age na 70 anyos. Kasi ang termino nitong si Peralta hanggang 2022 pa eh. Pero nakapagtataka po ngayon, bakit siya magre-retire ng maaga? Kaya mag-a-appoint na ngayon ng bago na namang kwan. Ito kaya'y pinag-resign, pinag-retire ng maaga. Kasi masarap ang buhay ng Supreme Court Justice, lalo ngayon. Merong writ of kalikasan dun sa rehabilitation at clean up ng Manila Bay. Napakalaking pondo niyan, mga kaibigan, di ba? Di kaya mag-aabogado siya ron. Pero most likely, talagang may nakaabang na may appoint para magtagal sa pwesto, di ba? Magkakasunod na yung appointment sa COMELEC, nag-appoint na dyan para ikamada na yung eleksyon sa 2022. Pagkatapos, nakaabang naman kung sakaling hindi magtagumpay yung 2022 nila, at hindi maisipang gumawa ng kung ano-anong kalokohan ito para manatili sa pwesto, wag silang makasuhan sa ombudsman. Sa dami ng katiwalian, yung katiwalian nangyari dito sa administrasyong ito, naku po, mga kaibigan, santambak, matatambakan ng kaso ang ombudsman. Ngayon, ito naman, kasunod na naman itong Chief Justice ng Korte Suprema. At ayon dito sa spokesman, kinumpirma nitong spokesperson ng Supreme Court. Alam nyo, nauso itong spokesperson ng Korte Suprema. Nung araw, walang ganyan. Ang mga maestrado, tahimik. Kahit pagkatapos ng desisyon, tahimik na yan. Wala kang maririnig dyan. Ngayon, may spokesperson pa eh. Kailan nagsimula yan? Kay Gloria Macapagal, di ba? Sabi nitong spokesperson nila, kinumpirma na sumulat itong si Chief Justice Peralta sa kanyang mga kasamahan at sinabi yung kanyang plano ng maagang pagre-retiro sa pwesto. Pero hindi raw binanggit kung ano ang dahilan at ito ay ihahayag sa tamang pagkakataon. Kung anong dahilan. Alam nyo, kung mag-retire ka man, wala nang mawawala sa iyo pag ikaw matinong maestrado o Chief Justice ng Supreme Court. Walang sa iyo, mawawala sa iyo. Kasi nasa iyo na yung pribileyo na makuha mo yung napakalaking retirement, at yung ano ba tawag diyan? Yung pension, yung pension, yung napakalaki niyan. Kaya yung iba ang ginawa kahit na malapit na magretiro, ina-appoint basta kakampi nila. Mga kaibigan.
ano ito? Dito sa balita, ito raw teka, sandali, hanapin ko lang. The President earlier, ito, di ba sabi ni Presidente Digong nyo pag nag-a-appoint siya ng Chief Justice of the Supreme Court, ang pinakamalaki raw factor sa kanya ay yung seniority sa pagtatalaga ng Chief Justice. Bagay na hindi totoo. Katunayan, ilang beses na hindi nila inappoint yung most senior Associate Justice ng Korte Suprema na si Senior Associate Justice Antonio Carpio. Di ba? Kaya nung bandang huli, 2 beses yan na mabakante yung Chief Justice, mga kaibigan. Ang sabi ni Justice Carpio, tanggalin nyo na yung pangalan ko dyan. Kasi nga, ano ka lang gagawin kang kahiya-hiya Hindi naman nila sinusunod yan Mga kaibigan, kalokohan lang yun, bola lang yun. Yung sasabihin ang sinusunod na factor yung seniority. Ang tagal naging Senior Associate Justice ni Antonio Carpio Hindi naman na-appoint yan Mga kaibigan Di ba? Kahit sa panahon ni Pinoy, hindi naman na-appoint si Justice Carpio Mga kaibigan Di ba ang in-appoint pa nga batang-bata si Justice Sereno, di ba? Dapat si Antonio Carpio ang na-appoint na nun. Hindi na-appoint. Hindi totoo itong sinasabing ito ni Presidente Duterte sa pagtatalaga ng Chief Justice of the Supreme Court ay seniority ang kaniyang tinitignan. Sino pa ba yung mga nakatakdang magretiro rito? Ang susunod na most senior, pagkatapos nitong si Peralta, si Justice Estela Perlas Bernabe. Yan ang most senior Susunod dyan, si Associate Justice Marvic Leonen. At pangatlo, si Benjamin Kagiwa. Mga kaibigan. Pero itong mga ito, ewan ko kung maya-appoint ito. Si Perlas Bernabe ay magre-retiro sa May 14, 2022. Nauna na kamakailan, di ba, may early retirement. Ilang buwan lang Si Associate Justice Priscilla Baltasar Padilla. Kaya medyo kaduda-duda itong maagang pagre-retire ng walang dahilan. Itong si Peralta, mga kaibigan. Kasi kamakailan nag-early retirement, ilang buwan pa lang sa pwesto, matagal pa sanang mauupo yun si Associate Justice Priscilla Baltasar Padilla. Pagkatapos, nag-resign nung November 3. July lang siya na-appoint. November 3, nag-resign. Sino ba si Justice Padilla? Yung Justice Padilla, nung in-interview yan ng JBC, ng Judicial and Bar Council, lahat ng kandidato para maging justice ng Supreme Court, dadaan sa JBC for interview. Tatanungin ka niyan. Yung itatanong sa isang kandidato, tanong din sa ibang kandidato yun, kung ilang kayo. Kung 3 kayo, isa lang ang set ng questions doon, mga kaibigan.
Yung questionnaire, isang set lang yun. Pare-parehong itatanong sa inyo yun. Bawat isa, isasalang. Hihingi ng opinion mo. Katulad yung kay Justice Baltasar Padilla. Tinanong sila bago siya na-appoint, bago siya napili. Ang tinanong sa kanila kung ano masasabi niya doon sa kasong isinampa labang kay Presidente Digongyo sa International Criminal Court, mga kaibigan. Ang sabi niya, hindi matatakasan ng administrasyon na panagutan yung kaso sa ICC. Sapagkat nung mag-resign o umalis bilang miyembro ang Pilipinas sa ICC, umalis itong administrasyong ito nung meron nang naipile na kaso. Sa makatwid, dapat hindi pa sila nasasampahan ng reklamo sa International Criminal Court. Kung gusto nilang umalis, umalis sila. Pero hindi, ginawa nila ang pag-alis bilang miyembro ng ICC. Noong nasampahan na ng reklamo si Presidente Digongyo sa International Criminal Court. Di yun ang nai-highlight. Nung mapili si Baltasar Padilla, lumabas ngayon yung balitang yon na yun ang naging sagot niya sa interview sa kanya ng JBC. Mga kaibigan, hindi kaya may kinalaman yung maagang pagbaba sa pwesto ni Justice Baltasar Padilla doon sa issue na yon. At dito naman kay anong pangalan nito, Peralta, kamakailan lamang, hindi ba? Binabraso ni ni Kalida. Itong Supreme Court para utusan para ilabas ang salin ni Associate Justice Marvic Leonen na tinanggihan ng Korte Suprema. Ibinasura yung motion ni Kalida. At saka yung pag-inhibit sa protesta labang kay Vice President Leni Robredo ng kampo ni Bongbong Marcos. Hindi kaya yan ang dahilan sa resignation o maagang retirement nitong si Justice Diosdado Peralta. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito, si Baltasar Padilla, yun, November 3, nag-resign. Gayong na-appoint lamang siya noong July. Ang Supreme Court ngayon ay binubuo ng 10 maestrado na pawang appointed ni Presidente Digongyo. At nakatakdang mag-appoint ng kapalit ni Baltasar Padilla, di 12 pala yan. 3 na lang yung hindi. Ano ito? Meron pang 2 justices na ia-appoint si Presidente Digongyo, napapalit kay Justice Rosemary Carandang
na magre-retiro sa 2022. Edgardo de los Santos sa June 2022. At pagkatapos, bago matapos ang termino ni Presidente Digongyo, si Leone na lang at Kagiwa, ang matitirang hindi niya appointed. Sa madalit sabi, magiging 13 ang appointee ni Presidente Digongyo hanggang sa matapos ang kanyang termino. Kung tatapusin niya, mga kaibigan, sa 2022. At dalawa lang ang matitira, si Leonen at si Kagiwa. Si Leonen, mo senior na ngayon, tsaka yung si Perlas Bernabe, mga kaibigan. Sapagkat lahat yan, bago na yan eh. Ibig sabihin ng seniority dyan kung sino yung unang sumampa dyan eh. Yung first come, first serve basis yun eh. Yung seniority. Hindi according sa edad, di ba? Kundi according kung sino ang mga unang na-appoint. Kaya sila ngayon ang lumalabas na most senior. Si Justice Leonen at saka yung muna si Perlas. Pagkatapos si Leonen. Duda natin dito. Baka pinagre-retire na ito. Mga kayo, mag-retire ka na nga. Hinduropot ka, baka ganon, di ba? Hindi mo sinuportahan yung kwan eh. Yung pagpapalabas ng salin ni Leonen at saka yung hinihiling na ipa-inhibit yan sa kwan, sa tanggalin yan doon sa dahil sa si Leonen ang may hawak nung protesta ng kampo ni Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Dalawang issue na yun, mga kaibigan. Kasi kataka-taka eh. Kasunod, ito na eh. Di ba? Kaya, uulitin na naman yan pag wala na si Peralta. Pag wala na siya, ulitin nila. Baka sakaling panalunin na nila si Bongbong Marcos. Ano po? Ito pong asawa o may bahay ng dating mayor sa Iloilo na pinangalanan po ni Presidente Duterte na sangkot sa illegal drugs nag-post sa social media bilang reaksyon doon sa matalas na pagkakabanggit sa pangalan nung dating mayor. Ulit nito lamang Lunes, kahapon lamang, doon sa recorded televised address ni Presidente Digongyo. Ito sabi nung may bahay ni Mabilog. Si Mabilog, di ba umalis na yan sa bansa? At nung wala na siya rito, na siya, yung dinismiss na siya sa kanyang pwesto ng ombudsman, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi nitong may bahay, dahil binanggit na naman ni Presidente Duterte ito, samantalang yung mga general, wala na tayong balita. Yung mga narco generals, di ba? Na pinangalanan niyan lahat, nasa na yun? Bakit nawala yun? Ito sabi nung may bahay ng dating alkalde, Merry Christmas, Digong. Pangalan nito may bahay, si Marivic Mabilog. Yan yung asawa ni Mayor Jed Patrick Mabilog. Ito pa sabi, spend the holidays better. Do you really miss Jed? Move on, sabi niyang ganon.
Better yet, get a life. Ha? You're fast running out of one. Ha? Mukhang naubusan na raw ng buhay ito, kaya si Presidente Digong nyo. Yan ang sabi ng asawa, mga kaibigan. Palaban na yung asawa. This included, kasama ring ipinost ng asawa yung mga title ng kante. Hopelessly devoted to you. I will always love you. It must have been love. And when will I see you again? Mga kaibigan. Ayan po. Ang sabi kasi ni Presidente Digong nyo, si Jed Patrick Mabilog, Mayor Iloilo City, dismissed for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Yan ang sabi. Ito lang, kahapon lang. Si Mabilog po matatandaan tinanggal ng local government noong October 30, 2017. In compliance, alinsunod sa kautusan ng ombudsman na napatunayan daw na guilty sa serious dishonesty in connection with his salin, mga kaibigan, or statement of assets and liabilities and network, mga kaibigan. Ang sabi ng ombudsman dyan, nung ipinagutos ang kanyang dismissal, ito daw si Mayor Mabilog ay hindi niya nabigo siyang i-account o ipaliwanag yung pinanggalingan ng kanyang income, kinita, na tumaas sa kanyang network ng 9 million sa loob lang ng isang taon. Gaano karami ho dito tumaas ang kita? Mismong yung ombudsman di ba? 15 million yata tinaas nun si Samuel Bilibid, Samuel Martires, mga kaibigan. At ito'y kinatigan ng Court of Appeals with finality. At si Mabilog, sipi mo, sa salin siya nadali. Ang dami niyan Si Presidente Digong nyo nga, ayaw na maglabas ng salin, di ba? Pati yung ombudsman mismo, pinagbabawal na nila yung salin. Nakita ninyo? Bakit doon hindi sinabi ng ombudsman na itong si Mabilog hindi pwedeng ilabas ang salin? Di ba? Baka ito'y may kalaban sa politika o kaya ito ay ano tawag mo rito? Kinokotongan, di ba? Ng media. And mangungutong talaga yung ombudsman kung tutusin ninyo Sila may kapangyarihan gawin yun di ba? Yung mangutong, yung mag-extort, mangikil. Mga kaibigan. Nakapagtataka itong Mabilog na ito, tumakas na ito kasi alam na niya mangyayari sa kanya di ba? Kamukha nung ginawa sa iba. Duterte, sabi nitong asawa, Duterte is no longer relevant to our lives. Hindi na raw siya mahalaga sa buhay nila, di ba? Di ba yun ang sinasabi natin na irrelevant na itong administrasyong ito, di ba? Wala na wala kang mapapala rito mga kaibigan Walang ginagawa para i-address ang mga problema. Lalo pang pinalalala ang problema sapagkat ang mga kasama puro ang ambisyon makapagnakaw. Nakita ninyo yung Manila Bay.
Nasa na yung trabaho ngayon ni Justice Secretary Menardo Guevara? Di ba wala na? Oh, yung mga kakasuhan, nasa na? Tapos yung mga congressman daw, hindi pwedeng kasuhan dahil hiwalay daw. Sino may sabi sa inyo? Grap yan eh. Di ba? Oh. Sabi niya, you have nothing on Jed. Wala naman kayong hawak eh. Laban doon sa kay Jed o yung asawa niya, tinutukoy niya. Except fabricated charges. Maliban sa mga gawa-gawa lang ninyong kaso, ha? O bintang. Decided by your spineless most minions. Yung mga tagasunod ninyong mga minions na walang buto sa gulugod. Yan, ang sabi. Move on. As I said before, stop looking at my family and start looking at yours. Di ba nga yan ang ginawa ni Eli Cuyucot Soriano? Yung sinabi ni Mrs. Mabilog, ha? Sabi, stop looking at my family. Tigilan mo na ang pagpuntirya sa pamilya ko. At simulan mong puntiryahin ang sarili mo. Ba't mo naman nasabing yan ang ginawa ni Eli Cuyucot Soriano? Dito, pakinggan ninyo. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Start looking at yours. Matindi yun. Malaman. Ito namang isang naabsuelto, kaalyado rin ito, nila Gloria Macapagal Arroyo. Absuelto na. Si Cebu Governor Gwendolyn Retoque Garcia. Mga kaibigan, lintik ang mukha nito, kamukha na ni Arura ito eh. Sa kababanat eh. Ang balita po ito, dinismiss ng Sandigan Bayan yung grab case ni Gwendolyn Garcia. Siyempre, kaalyado eh. Meron bang kaalyadong natuluyan dito? Si Bong Revilla nga eh. Pasok na, nakalabas pa eh. Di ba? Sipin mo na kumbik yung kasama. Siya na absuelto. Asan yung element ng plunder na conspiracy? Ibig sabihin ng conspiracy an act of one is the act of all. Di ba? Mga kaibigan? Kung kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat yun. Pantay-pantay kayo. Nagsabwatan. Bali ba siya yung pinaka-pinuno nun eh. Tapos siya na absuelto, yung dalawa convicted. Magtataka pa ba kayo? Mga kaibigan, ito ay may kaugnayan. Itong kasong ito doon sa pagkakabili, maanumalyang pagkakabili ng lupa, sa halagang 98.9 million. Bumili ang provincial government ng lupa. Kaya lang yung lupa nasa ilalim ng dagat. Paano ka titira doon? Ano ka, sirena? Ano ka, syokoy? Mga kaibigan? Paano ka magtatayo? Natatabunan ng dagat yung lupa. Ito pa yung nagbanta na kakasuhan daw yung mga sangkot sa pagmimina ng dolomite
na ginamit dyan, ipinantambak dyan sa Manila Bay. Kinuha nila dun sa bundok sa Cebu. Tapos wala naman nangyari, di ba? Puro banta. Eto na, kapalit. Absuelto. Ha? Kailan ba ito? 2018 binili. 2018 lang sa desisyon na inilabas, November 26. Ilang araw lang, isang linggo lang. Sabi, hindi raw napatunayan ng prosecution o ng ombudsman yung graft, ginawa ditong si Garcia at nung ibang akusado sa pagbili ng lupa na pag-aari ng pamilya Balili sa Naga City, Cebu Province. Pati yung may-ari absuelto. Siyempre, sa buwatan din yan Pag inabsuelto mo yan, absueltoin mo lahat, di ba? May-ari, hindi namang public official yun Kaya sila na-demanda, pera ng gobyerno yan, di ba? Ito raw desisyon na nag-absuelto kay Garcia at sa kanyang mga kasamahang akusado ayon sa desisyon ng Sandigan Bayan was made after a thorough consideration of the evidence adduced by the prosecution at hindi po sa impluensya ni Gloria Macapagal Arroyo. Ganun po yan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. So, congratulations congratulations po, Governor Gwen Garcia. Lusot ka na naman sa kaso. Nakalusot na naman. Nung una na, demanda rin ito, di ba? Tinanggal din ito sa pwesto, ayaw umalis. Sinuspindi yan nagkulong dun sa sa provincial capital, mga kaibigan ng Cebu, di ba? Noong panahon ni Pinoy. Hindi na panahon ni Pinoy ngayon Panahon ng Hapon ngayon. Panahon ng Inchik ngayon. Baka kala ninyo, mga kaibigan.